Kamusta kapatid na lalaki, kapatid na babae? Malugod kitang binabati sa sagradong sandaling ito na inihanda ng Diyos para sa iyo. Alam ko na hindi ka narito ng aksidente. Alam ko na mayroong isang bagay sa iyong puso na nangangailangan ng agarang tugon mula sa Diyos. Marahil ikaw ay humaharap sa isang kawalang katarungan na tila walang solusyon. Marahil may taong nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa iyo. Marahil sinusubukan kang paralihin ng takot. O baka naman ang pagkabalisa ang nagnanakaw ng iyong tulog. Ngunit may mabuting balita ako para sa iyo. Ngayon ay gagawa tayo ng isang makapangyarihang panalangin na nakabatay sa awit 4. Isang awit ng pagliligtas, kapayapaan at katarungan. Isang awit na nagpapatunay na naririnig ng Panginoon ang daing ng mga naapi at siya'y kumikilos ng may kapangyarihan. Pakinggan mo ito, walang kasinungalingan, walang pang-aapi, walang paghihirap na makakapaglaban sa Kanya na ating kanlungan. At pagtatanggol, ang Panginoon ay pumipili ng mga taong taimtim na humahanap sa Kanya. Kung ikaw o may isang mahal mo sa buhay na nangangailangan ng agarang tugon mula sa Diyos, ilagay mo ang pangalan ng taong iyon dito sa mga komento ngayon din. Pag-isahin natin ang ating pananampalataya sapagkat ang panalangin ng mga matuwid ay nagpapagalaw ng langit at sumisira sa mga hadlang ng kaaway. At huwag mong kalimutang pindutin ang pindutang mag-subscribe sapagkat ayaw mong makaligtaan ang mga makapangyarihang panalangin gaya nito. Ngayon, huminga ka ng malalim at sama-sama tayong manalangin ng may buong lakas. Diyos na kataas-taasan, ikaw na kanlungan at muog na nakikinig sa daing ng iyong mga anak kapag madilim ang gabi at ang bigat ng mundo ay nasa kanilang balikat. Ngayon ay lumalapit ako sa iyo. Ama, alam ko na may mga tinig na bumabangon laban sa akin. May mga dila na nagpaplano sa dilim, sinusubukang ikadena ang aking mga paa. Mga taong gumagawa ng kasinungalingan, binabaluktot ang katotohanan, sinusubukang dungisan ang aking pangalan, ngunit hindi ako matatakot. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko na ang iyong proteksyon ay isang muog na hindi matitinag sa paligid ng iyong mga pinili. Ikaw ang Diyos na nagbibigay dangal sa mga inaapi. Hindi mo hinahayaang durugin ng kasinungalingan ng mundo ang iyong mga lingkod. Kung paanong nanatiling ligtas si Daniel sa kuweba ng mga leon dahil nasa kanya ang iyong makapangyarihang kamay, gayon din naniniwala ako na walang kasamaan ang makakahipo sa akin. Kapag binabalak ng mga kaaway ang aking pagbagsak, itinataas mo ako. Kapag nakaturo sa akin ang mga daliri ng mga mapanirang puri, ikaw ang hukom na nagpapatahimik sa kanilang mga tinig. O Diyos ng aking katarungan, sagutin mo ako kapag ako'y tumatawag. Ikaw ang nag-aalis sa iyong mga anak sa pagkabagabag at naglalagay sa kanila sa kaligtasan. Maaaring subukan akong lunurin ng mundo, maaaring subukan akong ilayo sa katotohanan, ngunit alam ko na ang iyong katarungan ay hindi pumapalya, ang iyong proteksyon ay hindi masisira, ang iyong kalasag ay hindi mababasag. Ama, anong sandata ang makakayanan ng iyong muog? Anong salita laban sa akin ang makatatagal sa harap ng iyong katotohanan? Ingatan mo ang aking buhay, Panginoon. Ingatan mo ang aking tahanan. Ingatan mo ang aking pamilya. Huwag mong hayaang makalapit sa aking espiritu ang mga salitang lason. Huwag mong hayaang maabot ako ng masasamang mata. Sapagkat ang iyong liwanag ay sumisikat sa akin, at kung saan may liwanag, hindi mananaig ang kadiliman. Panginoon kong Diyos, sa oras na ito ay lumalapit ako sa iyo. Madalas ay nababalisa ang aking puso. Napupuno ng pag-aalinlangan ang aking isipan at sinusubukan akong lunurin ng bigat ng kawalan ng katiyakan. Tahimik na gumagapang ang takot, sinusubukang angkinin ang aking kaluluwa.
Bumulong ito ng mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Sinusubukan akong paniwalain na ako'y nag-iisa, na wala ng pag-asa. Ngunit alam ko na ikaw ang aking kasamang laging handa, aking kapayapaan sa gitna ng unos, aking kanlungan kapag umuugong ang mga alon. Sinabi ng awit, sa kapayapaan ako'y hihiga at agad na makakatulog sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Kung kasama kita, bakit ako matatakot? Kung hawak mo ako, bakit hahayaang maghari ang pagkabalisa? Maaring mahaba ang gabi, maaring nakabibingi ang katahimikan, ngunit ang aking pag-asa ay wala sa kalagayan. Ito'y nasa Kanya na naghahari sa langit at lupa. Ang takot ay dumarating na parang isang higante, parang hindi malalampasan, mas malakas kaysa sa aking lakas. Ngunit naaalala ko si David. Ang binatang humarap kay Goliath na may dalang tirador lamang at matibay na paniniwala na ang Panginoon ay nasa kanyang tabi. At gaya ng pagbagsak ng higanting iyon, alam ko na babagsak din ang mga higante ng pagkabalisa at takot sa harap ng iyong kapangyarihan. Panginoon, ang iyong tinig ang nagpapatahimik ng mga bagyo. Kapag malakas ang hangin, sapat ang isang salita mo upang magdala ng kapayapaan. Kapag nagwawala ang tubig, sapat ang isang kilos mo upang magdala ng katahimikan. Kaya ngayon, itinatwa ko ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng pighati, lahat ng pag-aalinlangan na sinusubukang ikulong ako. Ako'y nagpapakupkop sa iyo. Ako'y nagpapahinga sa iyong mga bisig. Ngayon ay naniniwala ako na darating ang iyong tugon na may parehong kapangyarihan. Maaaring ayon ito sa aking inaasahan, maaaring hindi ito sa oras na nais ko. Ngunit alam ko na ito'y magiging perpekto at babago sa lahat sa aking paligid. Sagutin mo ako, Panginoon. Naway umaling-aungaw sa loob ko ang iyong tinig, naway maging malinaw ang iyong patnubay, naway makita ko ang iyong pagkilos. Ngayon, Ama, kinikilala ko na may mga labang espiritual na nagaganap sa paligid ko. Alam kung ang kasamaan ay hindi nagpapahinga. Alam kong may mga puwersang hindi nakikita na sinusubukang pabagsakin ako. Ngunit ano ang magagawa ng kaaway laban sa isa na iniingatan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kung ang Panginoon ay nasa aking panig, sino ang laban sa akin? Walang sandatang ginawa laban sa aking buhay ang magtatagumpay. Walang plano ng kadiliman ang magiging matagumpay. Walang bitag ng kaaway ang makakahawak sa akin. Ngayon, Panginoon, ako'y bumabangon na may autoridad upang sawayin ang bawat espiritong laban na sinusubukang pumasok sa aking isipan, sa aking tahanan, sa aking landas. Binabali ko ngayon ang bawat tali ng pang-aapi, bawat bigat ng pagod, bawat palasong puno ng takot at kalituhan. Idinideklara ko na ako'y malaya, ako'y pinalalakas, ako'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Walang salitang isinumpa laban sa akin ang magkakaroon ng bisa. Walang paratang ang makakapagpabagsak sa akin. Walang banta ng kadiliman ang makakapagpatigil sa akin. Sapagkat ako'y tinatakpan ng dugo ng kordero at ako'y pinalilibutan ng iyong kaluwalhatian gaya ng isang hindi matitinag na kalasag. Kahit ang mga puwersa ng kasamaan ay sumubok na umatungal laban sa akin, alam ko na ipadadala ng Panginoon ang iyong mga anghel upang isara ang bibig ng bawat mabangis na hayop na tatangkang lamunin ako. Bawat tali ay tinatanggal, bawat kadena ay nababasag, bawat pag-aalsa ay nawawalan ng kapangyarihan, sapagkat ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa akin, at ang tagumpay ay idineklara na sa langit. Ngunit bukod sa autoridad, Panginoon, kailangan ko rin ang iyong kapahingahan. Maraming beses na sinubukan ng bigat ng buhay na agawin ang aking sigla. Sinubukan ng mga laban na patayin ang aking apoy. Ngunit sinabi mo,
Naglagay ka ng kagalakan sa aking puso higit pa kaysa sa panahon ng kasaganaan ng trigo at alak. Ang kagalakang galing sa iyo ay hindi nakatali sa kung ano ang aking nakikita, sa kung ano ang mayroon ako o sa kung ano ang kulang sa akin. Ito'y nagmumula sa iyong espiritu. Ito'y isinilang sa katiyakang ikaw ay naririto. Ito'y namumulaklak kahit sa gitna ng disyerto. Panginoon, itinatwa ko ngayon ang bawat espiritu ng kalungkutan, bawat anino ng panghihina ng loob, bawat pangaaping sinusubukang pag-ibayuhin ang aking pagod. Itinatalikod ko ang bawat tinig na nagsasabing walang halaga ito. Bawat bigat na sinusubukang sumakal sa akin, bawat pighati na sinusubukang ikulong ako. Gaya ni Ana na umiyak dahil hindi niya makita ang katuparan ng pangako, ako man ay minsang nadama ang pagkadismaya, nadama ang kawalan. Ngunit ngayon, gaya niya, ako'y bumabangon sa pananampalataya, ako'y lumalapit sa iyong dambana, panariwain mo sa akin ang apoy ng pag-asa. Naway hindi ako manatiling nakakulong sa nakaraan, naway hindi ako maubos ng mga bagay na hindi pa dumarating. Naway matutunan kong magalak sa Panginoon ngayon, sa sandaling ito, anuman ang nangyayari sa aking paligid. Ngayon ipinahahayag ko na ang aking kaluluwa ay pinalalakas ng Panginoon. Ang aking espiritu ay muling sumisigla, muling kumikislap ang aking mga mata. Ako'y magpapasalamat, hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil alam kong ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ang kagalakan ng Panginoon ang aking lakas. Magkakapatid, ang awit 4 ay isang malalim na panawagan na nag-aanyaya sa atin na ilagay ang ating mga pasanin sa harap ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na kahit sa panahon ng pagdurusa, may matatag tayong kanlungan sa Panginoon. Kapag sinabi ng salmista, sa kapayapaan ako'y hihiga at agad na makakatulog, itinuturo niya sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ng lubos upang kahit sa gitna ng pagsubok, makatagpo tayo ng kapahingahan. Hindi ito kapayapaang nagmumula sa kalagayan. Ito'y kapayapaang nagmumula sa kaalaman na ligtas tayo sa mga bisig ng Panginoon, anuman ang nangyayari sa ating paligid. Naway umalis ka sa sandaling ito na may katiyakang narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Naway matulog ka ng may kapayapaan, alam na siya'y nag-aalaga sa bawat detalye ng iyong buhay. At bukas, magising ka na may panibagong pananampalataya at lakas mula sa Panginoon. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan nito. I-like at mag-subscribe ka sa channel at sa mga komento sabihin mo alin ang bahaging pinakatumama sa iyo. Tandaan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos at siya'y kailanman hindi pumapalya. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.